Eto na nga yung araw na sinurprise ko nga si Diday dahil binilang ko sila ng isang bagay na alam kong magiging masaya siya at magagamit nga nila. Pero bago nga yung araw na sinurprise ko si Diday ay isinama ko nga siya ng isang araw para makapag-grocery kami. At dahil nakalipat na nga kami, malayo nga sa amin yung tindahan. At para mas makatipid na din at hindi na nga pabalik-balik ay pinamili ko na nga sila ng mga kailangan nila. Ang hirap kasi na kung kailan nga namin gagamitin ay tatakbo pa nga sa tindahan. At nakakaawa naman yung lagi ngang uutusan dahil malayo nga yung tindahan dito sa nalipatan ko. Etong mga ipinamili nga namin ay yung mga kailangan nga lang sa araw-araw o kaya yung mga kutkutin nga na gusto nilang kainin kapag wala nga silang mga magawa. At yung iba naman dito ay para nga sa asawa ko habang nag-e-edit nga siya. Maiba nga tayo, pag namimili rin ba kayo ay tinitingnan nyo din ba yung mga presyo? At habang namimili ba kayo ay kinikwenta nyo na rin ba? Ako kasi bago umalis ng bahay, alam ko na nga yung mga kailangan kong bilhin. At lahat ng yan nga ay nakabudget na nga yan sa utak ko. At binibili ko lang talaga yung mga kailangan namin, pero pag hindi naman talaga kailangan ay hindi nga yan pasok sa budget namin. Pwera na nga lang kapag may sobra at kapag nakaka-LL si madam. Pero sana nga dumating yung time na hindi ko na kailangan tumingin sa mga presyo at pwede ko na nga kunin ng lahat. Pero sa ngayon, kung ano nga lang yung kaya at kung ano lang yung meron ay syempre thankful pa din ako at malaking blessing pa din ito para sa amin. At dito nga napansin ko din si Diday na organize nga din siya sa mga ipinamimili namin at tinitingnan niya din yung mga presyo kung mahal nga o hindi. At tinitingnan nga din ni Diday yung mga pinapamili ko kung talagang kailangan nga namin o kailangan nga nila. Sabi niya saka na lang daw kami mamili kapag nga nakabayad na ako sa mga utang namin. Sa totoo lang po kasi kahit hindi ko nga sabihin kay Diday, siguro naririnig niya nga yung pag-uusap naming mag-asawa minsan. At lalo na nga minsan siguro nalalaman niya na nagkaproblema nga kami nung nakaraan at dumagdag pa nga na nagkaproblema yung sahod namin dito. Pero sabi ko naman sa kanya ay wag niya na ngang isipin at wag niya nang problemahin dahil kami na nga ang bahala. Basta sinabi ko kay Diday at kay Baste kung ano yung meron, kung ano yung nandyan at kung ano lang yung kaya kong ibigay ay pagpasensyahan na lang muna nila sa ngayon. Pero dahil hindi nga abusado si Diday at si Baste ay lahat ng ibinibigay ko sa kanila ay sobrang thankful nila, maliit man to o malaki. At pagdating nga sa pagkain ay walang problema sa akin dahil sobrang galante ko nga pag sa pagkain ang pinag-uusapan. Para sa akin kasi ang pagkain ay isang malaking blessing na bigay nga sa'yo ni Lord na dapat mong i-share sa iba o hindi mo ito dapat na ipinagdadamot. Kaya yun totoo, galit po ako sa madamot sa pagkain. Kasi ang ugali ko po kapag niyaya mo nga ako na kumain o kaya inalok mo ako ng pagkain ay sobrang saya ko na nga po at talagang nababaitan ako sa'yo. Kasi para po sa akin, ang simpleng pag-aalok nga ay para ka na rin nag-share ng blessing na kung anong meron ka. At dahil nabanggit ko nga po ito ay naalala ko na naman yung kapitbahay namin noon nung bata pa nga ako. Kaya hanggang ngayon pag naaalala ko yung kapitbahay namin noon na nandun nga kami sa kanila at nung kakain na sila ay pinagsaraduhan nga kami ng pinto. Kaya sinabi ko talaga sa sarili ko na kapag lumaki na nga ako at may kakayanan na ako makabili ng pagkain ay talagang isi-share ko ito sa iba at hindi ko ipagdadamot. At napakasarap sa pakiramdam na makapag-share ka nga ng blessing kahit ito ay maliit man o malaki. Kayo rin po ba, na-experience nyo na rin po ba yun na mapagdamutan kayo sa pagkain? Comment down below yung mga naka-experience nga po ng ganito. Kasi ako madami ako na-experience na ganito pero yung iba talaga tinatawanan ko na lang pag naaalala ko. At yung mga na-experience ko na yun ay tiningnan ko na lang in a positive ways na sana nga dumating yung araw na makapag-share na rin ako ng blessing sa iba. Alam ko po na hindi ganun kalaki at hindi sasapat pero lagi ko pong ipinagdadasal na sana po ay mas i-bless ako ni Lord para maging blessing din ako sa iba. At sana ay mas marami pa tayong matulungan. At yun po ay lagi kong sobrang ipinagpapasalamat kay Lord at sa inyo pong lahat. Kaya muli ay mag-share ulit ako ng blessing sa lahat na mag-share ng video ito, magla-like at magpa-follow sa Batcha TV. At paki-comment mo na din kung ano nga yung mga na-experience mo sa buhay. Yun lang po at God bless!